Usapan po natin ngayon, ito pong si VP Sara nagsalita po sa kanyang rally kagahapon sa District 3 ng Manila. Binanatan niya po yung congressman, si Chihuahua. Chihuahua naman si Chihuahua. Sabi po ni VP Sara, ako si Sara Duterte. Ano ba yung sinabi niya? Teka lang maganda yung pagkakasabi ni VP Sara eh. Gustong-gusto ko yung sinabi na yun ni VP Sara. Ako si Sara Duterte, kaya kong makipag-away sa kanal. Hindi, no? Palaban po ang ating Vice President. Pag-uusapan din po natin, ito po, si Igan. Nagtaka tayo si kay Arnold Clavio. Kakampi po natin si Arnold Clavio ngayon pagdating po dito sa 20 pesos na bigas. Binanatan po ni Arnold M. Clavio ang 20 pesos na bigas na pamumulitika lang, no? Hindi niya naman dinirekta pero ganun po pinahiwatig ni Arnold M. Clavio. Dahil magkakampi tayo ngayon sa 20 pesos na bigas, yung M mo ay matalino. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po si Juan Ponce Enrile, nagsalita po, no? Binanatan po yung pagiging popular ni Tatay Digong. Sabi po niya si Duterte daw, ang dami raw pong pinagawa, pero yan po ay utang at ang tagabayad daw po ay si BBM sa mga inutang nito po ni Pangulong Duterte. Yan po mga pag-usapan. Gustong banatan ni Enrile si Duterte pero lumalabas po na ang tunay niyang binanatan si BBM at hindi po si Pangulong Duterte. Actually, pinuri niya si Pangulong Duterte nang hindi sinasadya. Nais niyang banatan pero ang naging kinalabasan, papuri po kay Pangulong Duterte at banat po actually kay BBM. Yan po mga pag-usapan natin pero okay, pag-usapan natin, no? Ito po, unahin na po natin kung ano na lang po yung mauna rito, no? Sa ating mga tinantusan para hindi po tayo nalilito. Yan. Okay. Ayusin ko lang tong ating hanap buhay. Nakakatuwa talaga to si VP Sara no? Sa totoo lang. Talagang pagpalaban po ang mga Duterte, wala po makakapigil, no? Yun po na-appreciate ko talaga yung ano niyan. Na-appreciate ko talaga yung ugali ng mga Duterte. Okay? Unahin na natin kung ano po yung nauna rito. Unahin na natin to si Igan Arnold M. Clavio. Alam nyo, matagal na natin binabanatan to si Igan dahil sausawero pero bumabanat sa Duterte. This time, pinupuri po natin dahil ang binanatan niya po yung 20 pesos. At ito po ay sinasabi niya na talagang ito ay pamumulitika lang. No? Mahaba po to pero mamimili na lang po tayo nang babasahin natin dito sa mga sinabi na ito ni Arnold Clavio. Ito po, sabi ni Tilamsik ni Igan, politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. Parang alam natin yung nagtayo. Yun. Daig kayo ni Pinoy. Putya si Pinoy, talagang nagtayo ng tulay kahit walang ilog. Okay, ang sinasabi po ni Igan Arnold Clavio dito, sabi niya po, no? Central Visayas ay isang administratibong rehiyon sa Pilipinas at kilala bilang Region 7. May 2 probinsya lamang, Cebu at Bohol. Gayon din ang 3 highly urbanized na lungsod, Cebu City, Lapu-Lapu at Mandaue. So lumalabas sa datos ng COMELEC, 4.7 rehistradong botante sa Central Visayas. Ang dami, no? 4.7 million. Ayan. Sa Cebu, mayroong 3.7 rehistradong botante. Ayan. Samantala, 3.2 million naman
ang rehistradong botante sa Eastern Visayas para sa 2025. Yan. Ang Leyte, ang pinakamayaman sa boto na probinsya, may 1.93 o 1.093 million na rehistrado. Ang rehiyon ay binubuo ng lalawigan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte, ang highly urbanized na lungsod ng Tacloban City at ang nagsasariling lungsod na Ormoc City. Ang sentrong pangrehiyon nito ay ang lungsod ng Tacloban. Okay. Noong 2022, ang rehiyon ay mayroong 3.1 million rehistradong botante. Yan. Ang Western Visayas naman ay Region 6. Binubuo ng 6 na lalawigan. Yan. Ito po yung Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Mayroon dalawang highly urbanized na lungsod, Bacolod at Iloilo City, kung saan ang huli nagsisilbing regional center. Ayon sa COMELEC, 5.026 ang rehistradong botante sa Western Visayas. Sa mahigit na 5 milyong botante na Negros Occidental, nakamataas na bilang na rehistradong botante, yan po. Kung susumahin ang kabuoang bilang, may 13 milyong botante ang Central Visayas, Western Visayas, at Eastern Visayas. 13 million po, mahigit ang botante. Pero ayon sa Malacanang, wala itong halong politika. Yun daw pong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Walang personalan. Yan po ang simpleng atake. At ang nakakatawa po kay Igan, meron po siya nito, habang pong inaatake niya, ayan. Visayas Region, 20 pesos na bigas. Ayan po, yung may indelible ink. So sa makatuwid mga kapatid, binabanatan po ni Igan na kalokohan po. No? Kalokohan po na walang kinalaman sa eleksyon itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Alam nyo, katulad po niyan, yung media, hindi nyo po na solid dyan. Yung kung mga katulad lang po ni Igan, no? Kasi kahit papano, hindi naman po natin problema kay Igan yung talino eh. Matalino naman po si Igan, si Arnold Clavio. Yung pong mga matatalinong media, hindi po mauuto. Actually, hindi naman po talaga nauuto yung media. Alam naman po talaga nila yung sitwasyon. Alam po nating lahat na may talino. Yung may mga matalino, pati naman po yung mga BBM supporters, alam naman po nila na yung 20 pesos gagamitin lang naman sa politika. Kasi kung totoo pong 20 pesos yan, bakit magsasubsidize? So, ibig sabihin, hindi ko na ituloy, no? Talino naman si Arnold. Iba naman ang problema natin kay Arnold, di ba? May pagka-M. Ayan po yung problema natin kay Arnold. Hindi po yung talino. Putya, aangat ba yan sa GMA kung mahina-hina utak niyan? Hindi po matiis miski ng mga kakampi nilang media. Kakampi po nila yan si Arnold Clavio. Hindi po matiis ng matitinong. Hindi naman pala matino si Arnold. Nang matatalino, yan. Nang matatalino, yung harap-harapan po panloloko. Di po ba? Eh di lalo na pag nagsalita na po yung mga taga-ABS-CBN, may matalino dyan eh. Yung Karina ba yun? Basta yung lagi nag-i-interview na ng Babara, yung bumara kay Tito Soto. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi siya tisay sa ABS-CBN. Yung pinagtatawanan niya si Tito Soto na nangangako kayo na hindi. Dati na kayong senador ba? Carmina. O yun, si Carmina. Yan, sila Karen Davila, hindi rin po maniniwala yan, yung 20 pesos. Kaya po, ang problema nyo, baka mag-backfire sa inyo yan. Ngayon, wala kasi pangako nyo pa lang, di ba? Bibili pa lang. Ang problema nyo yan, no? Pag nag-backfire po yan, kasi una, hindi nyo kaya buong Pilipinas. Lalo pong hindi boboto sa inyo yung Mindanao, lalo pong hindi boboto sa inyo yung mga taga Luzon.
Biruin nyo ang priority nyo. Halatang halata eh. Maraming boto rito. Maski sila. Maski po yung mga Bisaya na bebentahan ninyo. Bibili ang mga yan. Bakit hindi? Wag po kayong hindi bibili. No? Pag may maganda po, pag pangit po bigas, pag hindi po makain ng tao, hindi po kayo dapat bumili. Pero kung maganda naman po, mukhang maganda po ang bigas dahil napahiya sila kay BP Sara. Kung maganda naman po ang bigas, bumili po kayo. Dahil yung ginagastos po dyan, wag po kayong mahiya. Fair din natin yan. Subsidize po yan ng gobyerno. Ibig sabihin, kaming mga taga-Luzon, kayong mga taga-Luzon, makinig kayo. Kayong mga taga-Mindanao, at kayong mga hindi makakabili ng 20 pesos na bigas, tayo yung magbabayad para maging 20 pesos yung mga bigas na yan. Naintindihan nyo? Kaya magbabackfire sa kanila yan. Lalong hindi kayo iboboto ng mga taga-Luzon. Hindi nyo na binentahan ng 20 pesos na bigas, pagbabayarin nyo pa sa binibenta nyong 20 pesos na bigas. Kung hindi kayo makakabili, wag nyo iboto. Bakit nyo iboboto? May programa tapos hindi kayo kasali? Anong uri ng pamahalaan yan? Discriminating. Discriminating po yan. Okay, punta na po tayo dito sa ibang balita. Natutuwa lang ako kasi yung mga katulad na tinitiyak ko sa inyo, si Karen Davila, bumibira din niya na simple. Pag hindi niya na matik, binibira niya rin. Kawawa sa kanya, si Auntie Claire. Ito po ang sabi ni Binay. Alam mo, Binay, kaya ka winning ngayon. Para kang si Chis Escudero nung hindi pa bumabanat. Hindi ka pinapansin. Maganda yung palakad yung mga Makati. Natutuwa sa inyo dahil maganda kayong magbigay sa tao, yung mga taga Makati. Okay lang kayo, di ba? Kasi hindi naman kayo bibigay. Pero kung ngayong bumabanat ka na kaya BP Sara, nang walang kaabog-abog, hindi ka naman inaano. Nakita na ba si Jojo? Ito po sabi ni Abby Binay, iginiit ni Mayor Abby Binay na hindi pwedeng maantala ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno para lamang iwasang masabihang namumulitika. Aniya, dapat kaagad nang ibigay ang anumang tulong dahil yun ang trabaho ng gobyerno. Ang hirap aniya ng posisyon ng pamahalaan at hindi malaman saan lulugar. Dahil tumulong na nga ito, pinipintasan pa rin. Giit pa ni Binay kung pamumulitika motibo ng programa, yung 20 pesos po, dapat sana'y inuna nila ang Mindanao at hindi ang Visayas. Tignan nyo na. Binabanatan na kagad. Binay, paalala ko lang sa'yo. Una, hindi ka naman daw nakikita sa Makati. Kulay lang. Biro lang. Sa kulay lang. Hindi, papaalala ko lang sa Binay. Wala pang binibenta. Magbebenta pa lang kayo. Ikalawa, anong pinipigil? Anong maantala? Sino ba pumipigil? Walang pumipigil. In fact, matagal na pong hinihintay ng taong bayan yung 20 pesos. Meron po ba kayo narinig na politiko na pumipigil dyan sa programa na 20 pesos? Walang pumipigil. Wala pong proyekto. Pinagbubulan nyo yung tao. Walang proyekto na 20 pesos. Ang huling narinig yung 20 pesos noong kampanya noong 2022. Ngayon na uli. Ngayong kampanya na ng 2025. Ano yan? Tuwing kampanya lang maririnig yung 20 pesos? Kung makapagsalita ka, parang may pumipigil . Huwag nyo nang iboto yung mga Binay. Nakakalusot sila, di ba? Dahil hindi bumibira. Ngayon, binibira nyo na yung mga Duterte.
Hindi na dapat iboto yung hindi nga kayo nagpapakita. Biro lang ha. Ito kasi mga to, alam mo, ipe-fake news ka nila eh. Sabihin, fake news ka. Kaya para po maliwanagan, sasabihin nyo, joke lang po, joke.